What's up at welcome po sa aking channel. Panibagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin ngayong araw na to. Dito pa rin po tayo sa tariff war ng China at ng Amerika. At ito po ang latest, no? China natataranta na dahil sa US tariff. Nangungutang at nagbebenta na sila ng kanilang treasury bond. Ayun na nga po bang sinasabi natin, no? Kasi itong China talaga ay sobrang yabang at nakikipagsabayan talaga sa Amerika. Bago po natin simulan to, no, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Huwag niyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe kay Solidong Kaalaman. Nasa description po ang link na kanyang video para po makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Simulan na po natin to para malaman natin ng istorya. Let's do this. Breaking news, bansang China nataranta na sa epekto ng taripa ni Trump laban sa kanila. Kaya naman agad itong nag-anunsyo ng mas malaking interes para sa nais mag-invest sa treasury bonds nila. Bukod pa riyan, ay ibinebenta na rin nila ang treasury bonds nila mula sa US. Isang indikasyon na kailangan na nila ng pera. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pag-aalok ng treasury bonds ay isang paraan para makakalap ng pondo ang isang bansa kung saan ay nag-aalok sila ng bonds o isang sertipikasyon na nagsasaad na ang sino mang bibili nito ay tutubo buwan-buwan o taon-taon depende sa halaga ng bonds na kanilang bibilhin. Heto ang isang halimbawa. Isipin natin na ang China ay nag-aalok ng bond na nagkakahalaga ng 100,000 yuan kung saan ang tao o bansa na bibili nito ay kikita ng 2% na tubo kada taon sa loob ng 5 taon. At kapag natapos na ang 5 taon, ay doon pa lamang maaaring kunin ng bumili ng bond ang kabuuan ng kanilang pera. Sa ganitong paraan ay maraming investors ang maaaring bumili ng bonds mula sa China para tiyakin na tutubo taon-taon ang kanilang pera. At sa paraang ito, kapag mas maraming yuan na ang hawak ng China, ay maaari na nila itong gamitin para sa anumang operasyon ng pamahalaan nila. Ayan ang sinasabi natin, no? Kasi imbis na makipag-deal o makipag-usap itong China sa Amerika, ay nakikipagsabayan po sila dito po sa tariff war. Napakayabang, hambog, ganid, lahat na po ay nandoon na sa kanilang leader na si Xi Jinping. Ayan na po yung sinasabi natin. Nakikita nyo naman na nahihirapan na po talaga sila. At sa nakaraang reaction video po natin, no, sa 34% pa lang po na taripa noon na ipinataw ni Donald Trump, ay hirap na po ang ordinaryong mamamayan ng China. Ito po ngayon, no, 100 something plus na po ang taripa ng Amerika sa China, at ganun din po ang pinataw din ng China sa Amerika. Nakikipagsabayan sila pero hindi po nila kinakaya dahil ito na nga po, nagbebenta na po sila ng kanilang treasury bond para lang po magkaroon po sila ng pondo. Grabe po itong China, no? Kaya maling-mali ang ginagawa ng kanilang leader talaga. At ito ay malinaw na ipinantatapal ng China sa mga naluluging state-owned company sa China. Dahil marami sa kanilang exports para sa US ang hindi na makabenta. Kaya naman mangangahulugan ito na maaaring wala rin silang ipambabayad sa mga trabahante nila. Kaya't malinaw kung bakit kailangan nila ng pera, dahil sa kasalukuyan ay mas dumarami pa ang mga nagpoprotesta sa iba't ibang bahagi ng China. Saka po, no, may diskarte ang China, no, doon sa Vietnam, doon sila lumilipat. Hindi po nila alam matinding negosyante ang leader ng Amerika. Alam na po ni Donald Trump yung ganun diskarte, no, nagpwedeng gawin yun ng China. Kaya nagpataw din ng napakalaking taripa, no, 45%, correct me if I'm wrong po, no, sa Vietnam. Kaya ayun po, wala rin. Magbabayad din po sila ng napakalaking taripa doon po sa Vietnam. Kaya mahihirapan din po sila mag-export ng kanilang produkto sa Amerika o kahit sa amang bansa. Kaya dapat po talaga dito ay magbaba na po ng pride itong si Xi Jinping at makipag-usap na kay Donald Trump. Dahil yun naman po ang gustong mangyari ni Donald Trump, na makipag-usap at makipag-deal si Xi Jinping kay Donald Trump para magsalubong po sila sa gitna, para po na rin yun sa ikabubuti ng kanilang mga bansa. Na hindi napapasahuran ng kanilang kumpanya. Bukod pa riyan ay ibinebenta na rin ng China ang US Treasury bonds nila, kung saan ayon sa ilang media outlet ay maaari umano itong gamitin ng China para palagan ang ginagawa ng US, habang ang ilan pang mainstream media ay sinasabing maaaring mapababa ng China ang halaga ng dolyar sa pamamagitan lamang ng pagbebenta nila ng kanilang US Treasury bond para sa iba. Mga balitang tila ay iniisip nilang pabor para sa China ang pagbebenta nito ng US Treasury bond. Subalit kung uunawain nating mabuti,
ang pagbibenta ng China ng US Treasury bonds nila na karaniwang tinatawag ding utang ng US sa China ay hindi nangangahulugang papabor ito para sa China. Tama. Dahil kung ibebenta ng China ang US Treasury bond nila, ay kakailanganin nila itong ibenta sa mas mababang halaga. 'Di ba? Luging-lugi sila pag ginawa po nila 'yan. Kasi isipin niyo, no, walang bansa o kung sino mang negosyante ang basta bibili po niya. Napakalaking halaga niyan. 'Di ba? At alam po nila na pag binili nila 'yan, magkakaroon sila ng conflict sa Amerika. Siyempre, magre-react yan si Donald Trump. Lalong gigipitin ni Donald Trump yung kung sino mang bibili ng ano na yan, ng kanilang ng band nila na yan. Siyempre, mautak ang presidente ng Amerika. 'Di ba? Hindi papalamang yan. Businessman si Donald Trump, tandaan nyo. Siyempre, magdadalawang isip ang bibili ng band na yan. Hindi basta-basta. At siyempre, bagsak presyong ibebenta yan ng China. Kaya lugi pa rin ang China. Kaya ang dapat talagang gawin ni Xi Jinping ay magbaba ng pride at magbabari ng kanyang ihi at makipag-usap na dito kay Donald Trump. Halimbawa, kung ang lahat ng US Treasury bonds ng China ay nagkakahalaga lahat-lahat ng higit sa $700 billion, ay maaaring maibenta na lamang nila ito ng $500 o $600 billion. Sa madaling salita, ang hawak nilang mga bonds o mga certificate na nagkakahalaga ng $760 billion ay ipapasa lamang nila sa iba't ibang tao o kumpanyang bibili ng mga ito. Tama. Habang makukuha naman nila ang aktwal na pera na pinagbilhan nila. Sa ganitong paraan ay tataas ang foreign reserve ng China at sa ganitong paraan ay maaaring tumaas ang value ng Chinese yuan. Pero sa tingin ko ay hindi mangyayari na malalagpasan ng yuan ng dollar. No, matagal-tagal na po nangyayari yan. Kahit anong bansa, no, kahit po yung euro isipin nyo, di ba yung currency ng euro, mas mataas talaga siya. Pero yung value kasi ng dolyar ay number 1 pa rin talaga. Kahit na tinaasan pa yung currency nila ng euro at ng UK pound, alam nyo na po yung 60 something yung UK pounds, 50 plus lang ang sa palitan po natin ng American dollar. Pero yung value ng dolyar, yun po yung number 1 hanggang ngayon. Kaya itong yuan, hindi ako naniniwala na malalapasan po nila ang value ng dollar. At kapag tumaas ang value ng Chinese yuan kontra dolyar, ay mas magmamahal ang produkto ng China. Kaya't bukod sa US tariff, ay mas mahihirapan ang mga state-owned company sa China, kabilang na ang pribadong sektor, na magbenta ng mas maraming produkto para sa iba. 'Di ba? Kumbaga magba-backlash din, magbo-boomerang effect pa rin sa kanila 'yun . Sila pa rin yung mas maapektuhan ng gagawin na 'yan ng China. Kaya itong China talaga, noon ko pa sinasabi, dapat ito talaga ay tanggalan ng angas. Tanggalan nila yung pride nila na gusto nila maging number 1 sa buong mundo. Hindi nila kakayanin yung Amerika. Sobrang tagal na po niyan, hindi nila kaya talaga. No? Lalo po dito sa currency at dito po sa tariff war. Hirap na hirap po talaga ang nasa laylayan ng mga Chinese citizen. Yun po talaga yun . Kaya nagwewelga na nga po yung mga Chinese citizen sa China dahil po dito sa tariff war. Kailangan makinig talaga dito ni Xi Jinping sa kanyang mga mamamayan. Hindi lang po yung iniisip niya lang yung gobyerno niya. Dapat isipin niya yung tunay na naaapektuhan ng tariff war na to. Dapat makipag-usap na siya dito kay Donald Trump. Dahil ang paglaki ng value ng kanilang pera ay mangangahulugan na mas maraming dolyar ang kakailanganin ng ibang mga bansa para makabili ng produkto mula sa kanila. Kaya naman magkakaroon rin ng mas malaking demand para sa US dollar at sa ganitong paraan ay mas madaling makababawi ang US dollar laban sa yuan ng China. Kaya't sa madaling salita ay halos walang masamang epekto para sa US ang pagbibenta ng China ng US Treasury bond nila. Tama. Pero bakit nga ba ibinibenta ng China ang US Treasury bonds nila sa mas mababang halaga? Ito ay dahil hindi ito maaaring makuha ng China mula sa US hanggang wala pa sa maturity ang bond na ito dahil ang bawat bond ay kadalasang may matatagal na panahon bago ito maibabalik sa namili ng bond na ito. Sa katandaan nyo, kung nangungutang man ang China, ang Amerika sa China, ay on time po sila kung magbayad at kumpleto buo. Tandaan nyo yan. Kaya nga sinasabi rin Donald Trump doon sa European Union, kaya ayaw na rin ni Donald Trump sa European Union dahil ganun po sila . Pag po sila nagbigay ng pondo o ng budget sa European Union ay 100%. At on time. Ganon ang galawan ng Amerika. Hindi po sila paunti-unti. Samantalang ang European Union, sama-samang bansa na po sa Europa,
ay pautay-utay po at hindi po 100% ang binibigyan ng budget o pondo. Kaya doon po naiinis din si Donald Trump sa European Union kaya gusto nilang kumalas sa NATO. Yun po ang real talk din. At ito po, no, kung ganun man ang gagawin ng China ay hindi po talaga tunay na maapektuhan ng Amerika. Dahil on time sila magbayad at talaga marami pong pondo ang pinaghuhugutan ng Amerika. Hindi lang po sila ang pwedeng utangan kung umuutang man talaga ng ganun kalaki ang Amerika sa China. Hindi lang sila ang bansang inuutangan ng China ng Amerika kung ganun man. Kaya ito pong ginagawa na to ng China ay sila rin po ang mas maapektuhan. Kawawa po talaga yung kanilang mga mamamayan sa ginagawa ni Xi Jinping. At dahil wala pa sa maturity ang mahigit $700 billion US bond ng China, ay hindi pa nila ito maaaring makuha, kaya't ibinebenta na lamang nila ito sa murang halaga. Bukod pa riyan, dahil sa tariff war ng dalawang bansa, ay marami ring state-owned company sa China ang nais na lang din iwasan ang produkto ng US. Kaya't kung maibebenta ng China ang US Treasury bonds nila na nagkakahalaga ng $760 billion, ay madaragdagan ang aktwal na dolyar sa China. Ay samantalang ang laki-laki ng ng nakukuwang pera ng China sa kanilang export sa Amerika. Kasi po napakalaki po ng inilalabas nilang produkto papuntang Amerika. Isipin nyo, sobrang mapipilay o napilay na ang kanilang ekonomiya dahil dyan sa taripa na pinataw ni Donald Trump. At itong leader nila nakipagsabayan, samantalang yung mga mamamayan umiiyak na, nagsasara na yung mga local businesses. Siyempre wala rin naman bibili sa kanilang mga lokal din. Dahil wala nga rin silang pera, wala silang income. Kaya ang karamihan ng mga Chinese citizen ay nagmamigrate sa Southeast Asia, particularly sa Pilipinas at sa sansang bansa pa. Nasa Vietnam na nga po yung karamihan ng kanilang mga kanilang mga factory. Pero yun nga lang, nasundan sila doon ni Donald Trump, 'di ba? Hindi nila kayang utakan. Kaya nga ang taas ng taripa na pinataw din ni Donald Trump sa Vietnam. Kaya wala rin yung mga business na binuksan nila doon sa Vietnam ay nagsasara na rin po lahat. Dahil sa taas pa rin po ng taripa ang kanilang babayaran sa Amerika. Ganun po kautak itong si Donald Trump. Kaya itong si Xi Jinping ay wala na pong opsyon. Kaya ginagawa niya na ito, nagbebenta na siya ng band nila dito po sa Amerika, no? Kaya hirap na po ang mga mamamayan ng China dahil po dito sa kanilang ganid na leader na si Xi Jinping. At sa ganitong paraan ay maaari silang bumili na lamang ng produkto mula sa ibang mga bansa gamit ang aktwal na US dollar na mapagbebentahan ng band nila at kakailanganin nila ito dahil malaking halaga ng dolyar mula sa US ang nawala sa China. Tama. Dahil sa paghinto ng US sa pagtangkilik sa napakaraming produkto nila. Diba? Yan po yung matagal ko na sinasabi sa inyo eh. Mas nakikinabang sa export ang China kaysa sa Amerika. Diba? Sila po yun eh. Kasi po globally sila ang nag-export ng kanilang mga produkto eh. Itong China eh. Samantalang tong Amerika hindi po. Ayaw pa nga tanggapin ng ibang bansa yung produkto ng Amerika. Kaya nga nagtatampo si Donald Trump sa European Union eh. At sa kung sino-sinong bansa, pati nga sa Japan, nagtampo rin po. Kasi po ang Japan din, meron silang exclusivity sa kanilang product. Ganun po sila, no? Mas uunahin nilang tangkilikin ang produkto nila kaysa sa outsider na mga produkto. Kaya nga, di ba, medyo nagtampo si Donald Trump sa Japan. Pero itong Japan ay nakipag-usap po, no, sa Amerika, kaya okay na sila. Yun lang po ang gustong gawin ni Donald Trump, na makipag-usap ang China, no, sa Amerika, na tulad ng ginawa ng Japan. Tamo, okay na sila ngayon. Pero itong si Xi Jinping talaga, so sobrang ambisyoso na maging number 1 sa buong mundo ang kanyang bansa. Ang taas ng ihi at ayaw makipag-usap kay Donald Trump. Ito na nga po bang sinasabi natin, matagal ko na sinasabi, hindi po kakayanin ng China ang gantong diskarte. Kung patuloy sila makikipagsabayan sa Amerika ay lulubog ang kanilang ekonomiya. Isa na rin po ito sa diskarte ni Donald Trump para pabagsakin ang rehimeng Xi Jinping. Nakikita nyo naman po yung pattern, di ba? Tapos pag nagkaroon po ng digmaan, wala na pong maipopondo o mailalabas na budget ang China para suportahan ang kanilang sandatahang lakas. Dahil nga po sa ekonomiya pa lang nila, bagsak na. Kaya hindi po mananalo itong China kapag nagkaroon man ng digmaan. Tandaan nyo yan, unang-una makukuyog po sila sa dami ba naman ng kaaway nitong China. Kaya maling-mali ang ginagawa ng diskarte dito ni Xi Jinping. Kaya't malinaw na patindi ng patindi ang masasamang epekto sa China Yes. ng matataas na taripa ng Amerika.
Kaya naman ayon mismo kay Xi Jinping ay walang mananalo sa digmaang ito. Aray. Subalit ito ay ayon lamang kay Xi Jinping Tama. at hindi sa US President na naniniwalang bagamat maaaring makapagdulot ng abala sa ilang US investors ang matataas na taripa ni Trump laban sa China ay maaari namang mas dumami pa ang export ng bansa Tama. kaysa sa ini-import nila at sa paraang ito ay mas maraming dolyar ang babalik sa US kaysa sa inilalabas nila at kapag mas maraming dolyar ang papasok sa US ay mangangahulugang mas kakaunti ang sirkulasyon ng dolyar sa ibang mga bansa. At ang sabi po ni Donald Trump yung sinabi sa talumpati niya noong nakaraan lang, yun lang ang gusto niya, makipag-usap yung mga bansang pinatawan niya ng taripa. Tulad po tayo, ang Pilipinas, nakipag-usap po ang Pilipinas. Ganun po nasa leader po yan. So ngayon, mas magaan-gaan po ang taripa natin kumpara sa ibang bansa. Kailangan ganun po Makikipag-usap po sa kapwa mo leader. Kaya po sobrang solid po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Ganun dapat ang leader. Although sabihin natin itong China, nasasaling kasi yung pride nila Kasi ang iniisip kasi ni Xi Jinping, hindi Ano kami, dragon kami. Isa kami sa malakas sa bansa Tapos yuyukod lang kami sa'yo, Donald Trump, sa'yo sa Amerika. Hindi pa pwede yan. Ganun po kasi yung pride dito ni Xi Jinping. Pero ito po yan dapat kasi nakikipagkaibigan ng China sa mga bansa. Kahit ano pa pong bansa yan. Kaso nga po, ang ginagawa nitong China, imbis na makipag-usap at makipagkaibigan sa mga bansang neighboring country niya, ay nakikipag-away siya. Ganun ang ginagawa niya at nang tetrespass o nang bubuli sa mga kapitbahay niyang bansa. Pasok sa EEC ng EEC, gustong angkinin yung mga EEC at gusto niyang tayuan ng mga military base. Ganun ang ginagawa ng China. Kaya imbis na dumami ang kaibigan ng China ay parami ng parami ang kaaway ng China. Ang tunay na naapektuhan po yung ordinaryong mamamayan ng China tuwing papasok sila sa mga bansa na siyempre kalaban ng China ay pinahihirapan po sila sa immigration pa lang. At iba na po ang tingin ng mga bansang yon sa mga Chinese citizen. Nakikita nyo di ba yung pattern? Talagang ang nahihirapan dahil sa ginagawa ni Xi Jinping ang kanyang mga mamamayan. Kawawa talaga sila. Kaya't mas tataas ang demand ng dolyar na magpapataas rin ng value nito. At kapag tumaas ang value ng dolyar, ay mas marami pa silang mabibiling produkto mula sa ibang mga bansa sa mas murang halaga at magagamit nila ito para mas maging magaan ang taripang ipinataw ni Trump para sa mga produkto ng iba. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala si Trump na mabuti para sa US ang tariff war na inilunsad nito laban sa China. Kasi isipin nyo, yung mga gustong sumabay dito sa tariff war ng Amerika ay talagang mahihirapan. Ibig sabihin lang po niyan ay confident itong presidente ng Amerika na sila po ay sobrang ito po sila ito yung ibang bansa di ba? Pag hindi kayo sumunod sa amin, ito yung mangyayari sa inyo. Kasi real talk nga naman hindi po ang Amerika ang mas nakikinabang sa export. Ang mga bansa tulad po nung China ang mas nakikinabang sa export. Marami na pong Chinese product, hindi lang po sa Amerika, pati po sa atin, tad-tad na po ng Chinese product. No? Kaya ito po yung gusto malimitahan ni Donald Trump. Kasi nga po napipirata rin po yung kanilang IP, yung kanilang sariling produkto, pinipirata ng China at ibebenta rin sa kanila ng mas mura. Siyempre po, kawawa po yung mga inventor o yung totoong original na nag-author o nag-imbento ng mga produkto na yon at pipiratahin lang ng China tapos ibibenta rin sa kanilang bansa na mas mura. Siyempre po, sampal po yun sa totoong may-ari. Di ba po? Same technology pero mas murang gagawin ng China. Sinasampal po sila para yung mga electric cars, ganun po yung ginagawa ng China. Pinipirata yung technology at ibebenta ng mas mura. Maling-mali po yun. Nawawala na po yung essence ng IP, yung intellectual property. Yung kung sino talaga yung nag-create ng bagay na yun. Yun po rin ang gustong tanggalin ni Donald Trump. Kaya po siya nagpapataw ng ganyang taripa sa China. At syempre nga po, yung fentanyl. Kasi nga po, sinususpect din po ni Donald Trump na maraming fentanyl ang nagmula sa China. Kasi po, delubyo po ang nangyari sa kanila sa Amerika. Marami na pong nagbuwis ng buhay dyan dahil sa fentanyl. Kaya ganyan na po at isang paraan po yan ni Donald Trump para papigilan po ang paglaganap ng fentanyl sa Amerika. Kaya binibigyan niya ng hard time ngayon ang mga bansa tulad ng Canada, Mexico at syempre ng China. Ang layunin kasi ni Trump ay hindi para pahirapan ng mga importers mula sa US. Sa halip ang nais niya
ay maobliga lamang ang mga ito na humanap ng binibili nilang produkto mula sa iba Yes. maliban sa China. At dahil walang karapatan si Trump na utusan ng mga investors sa bansa nila kung saan nila nais mamili ng ini-export nila, ay nagpapataw na lamang si Trump ng taripa kung saan sa paraang ito magpatuloy man sa pagbili ng produkto ng China ang mga investors sa US. Isipin nyo, lalo po ang Pilipinas, no? Halos karamihan po lang gamit natin made in China. Real talk po yan. Mahihirapan talaga tayong tanggalin ng ganun kabilis sa mga made in China. Pero kung isipin nyo kung ang Pilipinas ay katulad ng Japan, no? Ang Japan po ay pinapriority nila ang kanilang produkto, no? Isipin nyo, yung local product natin, kung yan ang uunahin natin na tangkilikin, yayabong po ang ekonomiya ng ating bansa. At syempre po, dadami po ang local na negosyo sa ating bansa. No, yung Pilipino ang mismong makikinabang sa ating sariling produkto. At syempre po, may export din natin ang ating sariling produkto. Marami po tayong mga mamamayan o mga tao na mag-iimbento ng ating sariling produkto na mismong Pinoy made. May pagmamalaki po natin yan sa ibang bansa, no? Magiging export na rin po natin yan. Hindi lang po tayo sasalalay sa made in China. Sana po dumating po ang pagkakataon o panahon in the future na magiging ganun po tayo tulad ng Japan, na mas uunahin nating tangkilikin ang ating made in Philippines na product kaysa po sa ibang foreign product, no? Malaking ano po yan, malaking pangarap po yan, matagal pa po mangyayari yan, pero sana po mangyari. Tulad po ng ginagawa nito ni Donald Trump, no, na ganun po yung vision niya na marami naman pong ibang produkto na pwedeng tangkilikin, hindi lang po made in China. Kasi sobra na po talaga yung China, lahat na lang po ay pinipirata ng China at ibinibenta nila ng mas murang halaga. Maling-mali po talaga yun. Ay kakailanganin nilang magbayad ng mas mataas na taripa na magagamit naman ng US government para sa pagpupondo at pagpapalakas ng kanilang ekonomiya. Dahil ang taripa na ipinataw ni Trump sa mga produkto ng ibang mga bansa ay nagsisilbing pantapal ng US sa trade deficit nila mula sa iba. Kaya't bagamat pangkaraniwan na may masamang epekto ang inilulunsad na trade war ng Amerika, ay sa paraan namang ito, maaari nilang mapanumbalik ang malakas na ekonomiya ng Amerika. Tama. At sa ganitong paraan rin nila maaaring mapigilan ang mabilis na paglakas ng impluwensya ng China laban sa kanila. Ayun lang po, ating po nagawa ng reaction video. Ang video nito ni Solidong Kaalaman. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Nasa description po ang link ng kanyang video. Huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag po naglalabas ako ng ganitong reaction video. Ano pong saloobin nyo, i-komento nyo sa baba. Libre po yan. Maraming salamat po. Until next time, mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.